Biglang may sumaksak sa loob ng kanyang tenga, isang matulis at mainit na karayom na tila bumaon ng malalim, at sa isang iglap, ang malinaw na boses ng bidang lalaki sa paborito niyang teleserye ay naging isang basag at walang kabuluhang ugong. Napapikit ng mariin si Doña Ifigenia. Ang mga daliri ng kanyang kanang kamay ay kumuyom sa ibabaw ng lumang kumot na nakatakip sa kanyang mga binti. Hinintay niya itong mawala tulad ng dati. Ngunit sa pagkakataong ito, mas matindi, mas malupit, hindi ito nawala. Ang sakit ay nanatili, isang tinik na nakabaon sa pinakaloob ng kanyang pagkatao. Ito na naman, sinubukan niyang huminga ng malalim, ngunit pati ang simpleng paghinga ay tila nagpapalala sa kirot. Ang mundo sa kanyang paligid ay unti-unting lumabo, at ang tanging totoo na lamang ay ang sakit na gumuguhit mula sa kanyang tenga paakyat sa kanyang sentido. "Nay, okay lang po kayo?" Isang boses ang pumasok sa kanyang kamalayan, malambing. Ngunit para kay Nanay Jenya, ang boses na yon ay kasing lamig ng yelo. Nakita niya ang anino ni Carla, ang kanyang manugang, na nakatayo sa harap ng TV. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Ngumingiti si Carla. Iyon ang ngiting laging ipinapakita nito sa mga litrato. Ang ngiting ipinapakita nito kapag tumatawag sa telepono ang anak niyang si Felipe. Ngunit ang mga mata nito, walang kabuhay-buhay, walang pakialam. Itinuro ni Nanay Jenya ang kanyang tenga, ang kanyang bibig ay nagsubok bumuo ng mga salita. Ngunit tanging isang ungol ng sakit ang lumabas. "Ano po yun, Nanay? Hindi ko po kayo maintindihan," sabi ni Carla. Ang tono ay nagsisimula nang mawalan ng pasensya. Lumapit ito at marahas na kinuha ang remote control mula sa maliit na mesa sa tabi niya. Isang pindot lang, at ang tanging ingay bamay na gumagabay sa maghapon ni Nanay Jenya ay naglaho. Katahimikan at ang tinik sa kanyang tenga. Yung tenga ko, sa wakas ay nagawa niyang ibulong. Ang boses ay garalgal. Masakit. Sobra. Napabuntong hininga si Carla, isang tunog ng pagkainis na hindi nito sinubukang itago. "Nay naman, baka guni-guni niyo lang po yan. Kanina pa po kayo nanonood ng TV, baka nabingi lang kayo sa lakas. Hindi ito guni-guni. Gusto niyang isigaw. Totoo ang sakit." Ngunit wala nang lumabas na salita mula sa kanyang bibig. Napayuko na lamang siya. Naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang kamay na nakakuyom pa rin. Bakit walang naniniwala sa kanya? Bakit ang sarili niyang sakit ay tila isang kasinungalingan sa pandinig ng iba? "Dala lang po yan ng katandaan, Nay," sabi pa ni Carla. Ang boses ay bumalik sa pagiging kunwaring maamo. "Gusto niyo po ba ng tubig? Magpapahinga na lang po muna kayo." Hindi na niya hinintay ang sagot. Tumalikod si Carla at naglakad palayo. Sa pagod at sakit, ipinikit na lamang muli ni Nanay Jenya ang kanyang mga mata. Nais niyang matulog na lang. Sa pagtulog, kahit paano, nawawala ang sakit. Nawawala si Carla. Ngunit bago siya tuluyang igupo ng antok, sa sulok ng kanyang paningin, may natanaw siyang isang figura na nakatayo sa may pintuan ng kusina. Isang babaeng nakasuot ng uniforme ng kasambahay. Bago lang ito. Swely, iyon yata ang pangalan. Nakatingin ito sa kanya. Sa mga mata nito, nakita ni Nanay Jenya hindi lang ang awa, kundi ang pagtataka. Isang pagtataka na tila nakikita ang hindi nakikita ng iba. Nagpatuloy sa paglalakad si Carla, hindi napansin ang bagong katulong na nakamasid. Ipinikit ni Nanay Jenya ang kanyang mga mata, hinayaan ang sarili na maanod sa dilim. Hindi niya alam kung gaano siya katagal nakatulog. Nagising ang kanyang diwa sa isang boses na hindi na malambing, kundi matigas at puno ng galit. Ang boses ni Carla nagmumula sa sala. Dahil sa katahimikan ng bahay, at marahil
dahil nakapihit ang ulo niya sa tamang anggulo, narinig niya ang ilang salita. Pabulong, ngunit malinaw na malinaw sa gitna ng ugong sa kanyang tenga. Kailangan ko ng mas malaking pera. Huwag mo akong tatawagan dito. Pagkatapos noon, katahimikan na ulit. Ngunit ang mga salitang yon ay naiwan, kasama ng tinik sa kanyang tenga. Isang bagong uri ng katanungan ang sumibol sa kanyang isipan. Isang katanungan na mas nakakabagabag pa kaysa sa pisikal na sakit na kanyang nararamdaman. Ang ganda ng bahay, malawak, makintab ang sahig, at amoy mamahaling air freshener. Ngunit para kay Swelly, habang pinupunasan niya ang isang malaking salamin sa pasilyo, may bigat sa hangin na hindi maipaliwanag. Kailangan na kailangan niya ang trabahong ito. Ang dalawa niyang anak ay nag-aaral at ang asawa niya ay sakitin. Ang sahod dito ay higit pa sa sapat. Ito na ang sagot sa kanilang mga dasal. Pero kagabi, habang nakatayo siya sa may pintuan ng kusina, nakita niya ang lahat. Nakita niya ang sakit sa mga mata ni Doña Ifigenia at ang lamig sa mga mata ni Ma'am Carla. Hindi yun normal. May mali. Iwinaksin niya ang isiping iyon. Trabaho lang, Swelly, sabi niya sa sarili. Gawin mo ang trabaho mo at umuwi ka. Pumasok siya sa silid ni Nanay Jenya para maglinis. Naabutan niya ang matanda na nakaupo sa gilid ng kama, nakatingin sa labas ng bintana. Mukha itong mas matamlay kaysa kahapon. Sa ibabaw ng kanyang bedside table ay naroon ang almusal na inihanda ni Carla kanina. Isang mangkok ng halos hindi nagalaw na lugaw at isang baso ng malamig na tubig. Magandang umaga po, Nay. Bati ni Swelly sa mahinang boses. Lumingon si Nanay Jenya at pilit ng ngumiti. Isang ngiting pagod. Habang inaayos ni Swelly ang kumot sa kama, may nahulog mula sa panyo na hawak ng matanda. Isang piraso ng pandesal na matigas na. Mabilis itong pinulot ni Nanay Jenya at itinago sa ilalim ng unan. Ang mga mata ay puno ng hiya, na para bang nahuli sa isang kasalanan. Kumirot ang puso ni Swelly. Nagpanggap siyang walang nakita at nagpatuloy sa pag-aayos ng kwarto. Ang isang mayamang ginang, nagtatago ng matigas na tinapay para lang may makain. Pagbaba niya sa kusina, nandoon na si Carla, nagkakape habang nagbabasa ng isang fashion magazine. Nakabihis ito na parang may pupuntahang party kahit 8:00 pa lang ng umaga. Ang bango ng pabango nito ay sumasalungat sa bigat na nararamdaman ni Swelly. Swelly, sabi ni Carla, hindi man lang inaalis ang tingin sa magazine. Mamayang tanghali, pakiluto na lang ulit ng lugaw para sa biyenan ko. Iyon lang ang kaya niyang kainin. Opo, ma'am, sagot ni Swelly. Pero napansin ko po parang hindi niya po masyadong nagalaw yung almusal niya kanina. Dito na ibinaba ni Carla ang magazine. Tiningnan niya si Swelly mula ulo hanggang paa. Huwag mong masyadong pinapansin ang biyenan ko. Ganyan lang talaga yan, mapili. At isa pa, huwag mo siyang masyadong kinakausap. Baka masanay kung ano-ano pa ang hingin sa'yo. Naiintindihan mo? Isang tango lang ang naisagot ni Swelly. Opo, ma'am. Ngunit hindi niya natiis. Pagkatapos ng ilang oras, habang naglilinis sa sala, nakita niya si Nanay Jenya na sinusubukang uminom mula sa baso ng malamig na tubig, ngunit nanginginig ang mga kamay nito. Puno ng awa, kumuha si Swelly ng isang baso ng maligamgam na tubig mula sa dispenser at dahan-dahang inilapag sa mesa sa tabi ng matanda. Napatingin sa kanya si Nanay Jenya. Sa mga mata nito, nakita ni Swelly ang isang bagay na nagpatigil sa kanyang paghinga. Isang pagkilala, isang pasasalamat na hindi kayang sabihin ng mga labi. Kinuha ng matanda ang baso at uminom. Isang maliit na bagay, ngunit para sa dalawa, iyon ay isang sandali ng pagkakaunawaan. Maya-maya pa, habang nag-aalis siya ng alikabok sa isang aparador sa pasilyo, narinig niya ang boses ni Carla mula sa sala. May kausap sa telepono. Ang boses na narinig niya ay ang malambing na boses na ginagamit nito kahapon. Hello, love. Kumusta ka na dyan? Oo,
Okay lang kami dito. Si nanay, ayun malakas. Katatapos lang kumain ng almusal, paborito niya yung niluto kong sinigang na baboy, kaya ang dami niyang nakain. Napatigil si Swelly. Nanggigil siya sa galit na hindi niya mailabas. Sinigang. Lugaw na malamig ang pinakain niya. Nagpatuloy si Carla. Oo naman, love. Inaalagaan ko siyang mabuti. Pinapatakan ko nga siya ng gamot sa tenga araw-araw. Sabi kasi ng doktor para hindi lumala. Huwag kang mag-alala. Mahal na mahal ko ang nanay mo. Nang matapos ang tawag, nagmamadaling pumasok si Swelly sa banyo para maghilamos. Pilit na pinapakalma ang sarili. Hindi niya maintindihan kung paano nasisikmura ng isang tao ang ganitong klaseng pagsisinungaling. Kinagabihan, bago umuwi, inutusan siya ni Carla na ayusin ang medicine cabinet sa pasilyo. Habang isa-isa niyang nililinis ang mga bote ng gamot, isang maliit na bote ang kumuha ng kanyang atensyon. Gamot sa tenga. Para sa ear infection at sakit. Hinawakan niya ito at bahagyang inalog. Puno pa. Halos wala pang bawas. Bigla niyang naalala ang sinabi ni Carla sa telepono kanina lang. Pinapatakan ko nga siya ng gamot sa tenga araw-araw. Isang kasinungalingan. Isang malinaw at nakakakilabot na kasinungalingan. Isang malamig na kilabot ang gumapang sa kanyang batok. Hindi lang ito simpleng pagpapabaya. Mayroong isang bagay na mas madilim at mas masama na nangyayari sa loob ng magandang bahay na ito. At ngayon, sigurado na siya. Kumislap ang screen ng kanyang mamahaling cellphone sa ibabaw ng glass table. Pangalan ni Felipe. Agad-agad, nagbago ang anyo ni Carla. Ang kaninang inip sa kanyang muka ay napalitan ng isang matamis at mapagmahal na ngiti. Ang klase ng ngiti na kaya niyang isuot na parang isang mamahaling bestida. Sinagot niya ito sa pangalawang ring. Hello love, napatawag ka? Ang boses niya ay tila musika, malambing at puno ng pananabik. I just miss you, and nanay. Sagot ni Felipe mula sa kabilang linya. Kumusta kayo diyan? Kumusta si nanay? Sumulyap si Carla sa direksyon ng silid ng biyenan niya. Naisip niya ang matandang nakaupo lang doon, isang piraso ng muebles na kumukupas, isang pabigat, bulong ng isang bahagi ng kanyang isip. Ngunit ang lumabas sa kanyang bibig ay, Naku, okay na okay siya love, katatapos lang niyang magmeryenda. Ang lakas-lakas kumain, huwag kang mag-alala, inaalagaan ko siyang mabuti. Kay daling maniwala ng lalaking ito, naisip ni Carla habang pinapakinggan ang mga buntong hininga ng ginhawa mula kay Felipe. Isang salita lang niya, isang kasinungalingan lang, at ang lahat ng pagkukulang niya ay nagiging katotohanan sa isip ng kanyang asawa. Iyon ang kapangyarihan niya. Iyon ang nagustuhan niya. Salamat talaga love, I don't know what I'd do without you. Sabi ni Felipe, ang boses ay puno ng pasasalamat. Medyo makulit ba si nanay ngayon? Ngumuso si Carla na para bang nakikita siya ni Felipe. Medyo, pero alam mo na, dala lang ng edad. Minsan may mga reklamo siya, pero hindi ko na lang pinapansin. Ang importante, malusog siya at masaya. Iyon naman ang gusto mo, di ba? Oo, love. Iyon na nga. Basta alagaan mo lang siya. Of course, love. Mahal na mahal ko ang nanay mo. Pagkababa niya ng telepono, ang ngiti sa kanyang labi ay parang bulang naglaho. Bumalik ang pagkainip sa kanyang mukha. Tiningnan niya ang kanyang perpektong manicure. Kailangan na naman niyang magpa-retouch. Pero saan siya kukuha ng pera? Biglang umilaw muli ang screen ng cellphone. Isang text message mula sa isang numerong hindi nakarehistro sa kanyang contacts. Last warning, magbayad ka ng utang mo. Napakuyom ang kanyang kamao. Ang mga ugat sa kanyang leeg ay bahagyang umumbok. Ang mga demonyong ito, hindi siya tinitigilan. Ang kakarampot na allowance na ibinibigay ni Felipe ay hindi sapat para sa kanyang mga pangangailangan at sa kanyang mga pagkakamali. Sa sobrang inis,
Tumayo siya at naglakad-lakad sa sala. At doon, nakita niya ang isang eksenang lalong nagpainit ng kanyang ulo. Ang matanda, si Efigenia. Nakatayo ito sa harap ng isang mataas na aparador, nanginginig na inaabot ang isang makapal at lumang photo album sa pinakatuktok na estante. Kitang-kita niya ang hirap sa bawat pag-inat ng braso nito. Isang maling galaw lang at siguradong matutumba ito. Napatigil si Carla. Pinanood niya lang. Isang bahagi sa kanya ang gustong makita itong mahulog. Isang problema ang mawawala. Mas madali ang lahat. Ngunit bago pa man mangyari ang nasa isip niya, isang anino ang mabilis na kumilos. Si Swelly, ang bagong katulong. "Naku, Nay, delikado po yan," sabi ni Swelly. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Mabilis nitong inalalayan ang matanda palayo sa aparador. "Ako na po ang kukuha para sa inyo. Alin po ba dito?" Itinuro ng matanda ang album. Walang kahirap-hirap itong naabot ni Swelly at maingat na ibinigay kay Nanay Jenya. Isang ngiti ng pasasalamat ang gumuhit sa mukha ng matanda. Isang nangiting hindi kailanman ibinigay nito sa kanya. Pagkatapos, nag-angat ng tingin ng katulong. Tumingin ito ng diretso sa kanya. At sa unang pagkakataon, hindi takot ang nakita ni Carla sa mga mata nito, kundi isang bagay na matatag, isang bagay na mapanghamon. Tila sinasabi ng mga matang yon, "Nakita ko ang ginawa mo. Nakita ko ang hindi mo ginawa." Biglang nakaramdam ng panganib si Carla. Ang babaeng ito ay hindi tulad ng mga nauna. Masyado itong mapakialam. Masyadong mapagmasid. Isang problemang kailangan niyang alisin. Agad-agad. Ang tingin na yon, ang tingin na ipinukol niya kay Ma'am Carla kahapon ay isang deklarasyon. Hindi na siya ang Swelly na takot at kimi. Tapos na ang pananahimik. Hindi na pwede ito. Kailangan niyang gumawa ng paraan. Ngunit paano? Isa lang siyang kasambahay. Isang salita lang ni Ma'am Carla at mawawalan siya ng trabaho. Isang salita lang at ang kinabukasan ng kanyang mga anak ay malalagay sa alanganin. Dahan-dahan lang, "Swelly," sabi niya sa sarili habang nagwawalis ng sahig. "Magmasid ka. Makinig ka." Ang katotohanan ay laging nag-iiwan ng bakas. At nagsimula siyang maghanap ng mga bakas. Naging mas matalas ang kanyang mga mata, mas matalas ang kanyang pandinig. Napansin niya kung paano itinatago ni Ma'am Carla ang cellphone nito kapag may tumatawag. Napansin niya ang mga sobrang dumarating sa koreo na mabilis nitong ibinubulsa. Napansin niya ang mga pagkakataong tahimik itong nakatayo sa isang sulok, ang mukha ay balisa at puno ng problema, bago muling isuot ang maskara ng isang masayahing may bahay. Isang umaga, inutusan siya nitong maglinis ng maliit na home office nito. Ito na ang pagkakataon naman niya. Habang nagpupunas ng alikabok sa malaking lamesang gawa sa Nara, sinadya niyang buksan ang mga drawer, mga papel, mga ballpen, mga resibo. Walang kakaiba. Ngunit sa ilalim ng pinakahuling drawer, sa ilalim ng isang tumpok ng mga lumang magasin, nakapanya ang isang sobre. Isang malaking sobreng kulay brown. Nanginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ito. Sa loob, hindi pera, kundi mga credit card statement. Sunod-sunod. Ang mga pangalan ng tindahan ay nakakasilaw. Mga mamahaling bag, sapatos, alahas. Ang mga halaga ay nakakalula. Sapat na para pakainin ang kanyang pamilya sa loob ng isang taon. At ang mga petsa, karamihan ay sa mga araw na sinasabi ni Felipe na nasa bahay lang si Carla para mag-alaga sa biyenan niya. Bigla, may narinig siyang mga yabag papalapit. Dali-dali niyang isinara ang sobre at ibinalik sa ilalim ng mga magasin. Isinara niya ang drawer sa eksaktong sandali na pumasok si Ma'am Carla sa silid. "Tapos ka na ba dyan?" tatanong nito. Ang mga mata ay mapanuri. "Opo, ma'am. Pinupunasan ko na lang po itong mesa," sagot ni Swelly. Pilit na pinapakalma ang mabilis na tibok ng kanyang puso.
Kinabukasan, nagsimulang magbago ang kilos ni Ma'am Carla. Tila ito naglalagay ng mga bitag. Isang umaga, may nakita si Swelly na 500 pisong papel na nakapatong sa ibabaw ng TV stand na para bang naiwan lang doon. Hindi niya ito ginalaw. Sa susunod na araw, isang mamahaling hikaw naman ang nasa sahig malapit sa sofa. Maingat niya itong pinulot at ibinigay sa amo niya. "Salamat," sabi ni Carla. Ngunit ang mga mata nito ay nagsasabing, "Hindi mo ako maloloko." Naging mas maingat si Swelly. Sa sumunod na pagkakataong naglinis siya sa opisina, dala niya ang kanyang mumurahing cellphone. Mabilis at sa nanginginig na mga kamay, kinuhanan niya ng litrato ang mga credit card statement bago ito muling ibalik sa pinagtataguan. Ito ang kanyang ebidensya. Mumunti, pero isang simula. Isang hapon, habang naghahanda siya ng merienda, narinig niya ang mahinang ubo mula sa silid ni Nanay Jenya. Nang silipin niya ito, nakita niyang nakahiga ang matanda sa kama. Balot na balot ng kumot, ngunit nanginginig pa rin. Hinipo niya ang noo nito. Mainit. Sobrang init. Nagmamadali siyang lumabas. "Ma'am Carla! Ma'am Carla!" Tawag niya, natataranta. "Si Nanay po ang taas ng lagnat." Lumabas si Carla mula sa kanyang silid, abala sa paglalagay ng lipstick. Sumimangot ito. "Lagnat lang yan. Bigyan mo ng paracetamol, huwag kang OA." "Pero ma'am, mukhang matindi po." Nanginginig po siya. "Baka kailangan na po nating dalhin sa doktor." "Swelly?" sabi ni Carla. Ang boses ay matigas at may babala. "Ako ang amo dito. Sinabi kong bigyan mo ng gamot. Kaya yon ang gawin mo." Maliwanag? Walang nagawa si Swelly kundi tumango. Habang pinapainom niya ng gamot si Nanay Jenya, ang awa at galit ay nag-uumapaw sa kanyang dibdib. Hanggang kailan magtitiis ang matandang ito? Kinagabihan, oras na para umuwi. Inilalabas niya ang basura sa garahe, gaya ng dati. May isang plastic bag na galing sa basurahan ng kwarto ni Ma'am Carla. Mas magaan ito kaysa sa dati. Dahil sa kuryosidad, binuksan niya ito. Mga tissue, mga bulak, at isang maliit na kahon. Kinuha niya ang kahon, pamilyar ang tatak, pamilyar ang itsura. Isang kahon ng hearing aid, ang luma at murang brand na dating gamit ni Nanay Jenya bago ito nawala at pinalitan ni Felipe ng mas bago. Bakit nasa basura ni Ma'am Carla ang kahon ng lumang hearing aid ni Nanay Jenya? Pinagpawisan ng malamig si Swelly. Ang isang simpleng tanong ay nagbukas ng isang pinto sa kanyang isipan. Isang pinto patungo sa isang kasagutan na mas nakakakilabot kaysa sa lahat ng kanyang inaakala. Ang maliit na kahon. Hindi ito maalis sa isip ni Swelly. Habang naglalakbay pa uwi, habang naghahanda ng hapunan para sa kanyang pamilya, kahit sa kanyang pagtulog, ang imahe ng kahon na yon ay bumabagabag sa kanya. Bakit? Bakit ito itatapon ni Ma'am Carla? At bakit ngayon lang? Kinabukasan, pumasok siya sa trabaho na may daladalang bigat sa dibdib. Isang determinasyon ang nabuo sa kanya. Kailangan niyang malaman ang sagot. Nagkaroon siya ng pagkakataon nang umalis si Ma'am Carla para mag-grocery. Bagaman alam ni Swelly mula sa mga resibong nakita niya na malamang ay sa isang mamahaling butik na naman ang punta nito. Naglinis muna siya sa ibang bahagi ng bahay para hindi kahina-hinala. At nang sigurado na siyang walang makakakita, pumasok siya sa master's bedroom. Ang silid ng kasamaan. Sa isip niya, nagsimula siya sa closet. Malaki ito. Halos kasing laki ng sala sa bahay niya. Ang mga damit ay nakahanay ayon sa kulay. Ang mga bag ay nasa sarili nilang mga estante. Ang amoy ay pinaghalong pabango at katad. Nagkunwari siyang nag-aayos ng mga damit, ngunit ang kanyang mga mata ay abala sa paghahanap. Ano ba ang hinahanap niya? Hindi niya alam. Basta't isang bagay na mag-uugnay sa kahon ng hearing aid. Sa isang sulok,
May isang maliit na cabinet para sa mga alahas at accessories. Binuksan niya ito. Mga pekeng kwintas, mga mumurahing pulseras, mga bagay na halatang hindi isinusuot ni Ma'am Carla sa labas. Marahil ay mga panregalo o mga bagay na pinagsawaan na. Habang hinahalungkat niya ang mga ito, sa kanyang pagmamadali, nasagi niya ang isang maliit na kahon ng alahas na yari sa kahoy. Nahulog ito sa sahig at bumukas. Nagsabog ang laman nito. Mga butones, isang sirang relo, at ilang piraso ng artipisyal na bato. Napabuntong hininga si Swelly at nagsimulang pulutin ang mga ito isa-isa. At doon, sa ilalim ng cabinet, nakita niya ito. Isang maliit na piraso ng plastik na kulay beige. Pamilyar ang hugis, pamilyar ang kulay. Nanginig ang kamay niya habang dinadampot ito. Inilagay niya ito sa kanyang palad. Maliit lang ito, halos kasinlaki ng kanyang kuko sa hinliliit. Ngunit habang tinititigan niya ito, isang alaala ang biglang bumalik sa kanyang isipan. Ilang buwan na ang nakalipas, noong mga unang linggo niya sa trabaho, naabutan niya si Nanay Jenya sa hardin, malungkot na nakaupo. Nawawala ang hearing aid ko, Swelly. Sabi nito sa kanya, hindi ko mahanap. Iyon ang luma nitong hearing aid. Ang kapareho ng nasa kahon na nakita niya sa basura. Kinabukasan, dumating si Felipe, dala ang isang bago at mas mahal na hearing aid para sa ina. Hayaan mo na yon, Nay, sabi ni Felipe. Baka nahulog mo lang kung saan. Ito, mas maganda. At ngayon, hawak niya ang isang piraso nito. Halatang halata na ito ay sinadyang baliin. Ang mga gilid nito ay magaspang at hindi pantay. Biglang nanuyo ang lalamunan ni Swelly. Ang ugong sa kanyang tenga ay mas malakas pa kaysa sa ugong na laging inirereklamo ni Nanay Jenya. Ang kahon sa basura, ang nawawalang hearing aid, ang pirasong ito, at ang walang katapusang sakit sa tenga ni Nanay Jenya. Ang lahat ng ito ay nagkabuhol-buhol sa kanyang isipan. Bumubuo ng isang larawan na napakasama. Napakasama, anupat halos hindi niya ito kayang tanggapin. Hindi ito pagpapabaya, hindi ito simpleng kalupitan. Ito ay isang sinadyang pagpapahirap, isang kalkuladong pagpapahirap. Ang bagay na dapat sanang tumulong sa matanda na makarinig ay ang siya mismong ginamit na sandata para parusahan ito araw-araw. Isang tinik na nakabaon, isang lihim na nagdudulot ng walang humpay na sakit. Napatayo si Swelly, nanginginig ang buong katawan. Hawak niya sa kanyang palad ang katotohanan, isang basag na katotohanan. Sa sobrang pagkatulala, hindi niya namalayan ang pagbukas ng pinto ng silid. Anong ginagawa mo sa mga gamit ko? Isang boses ang bumasag sa kanyang pag-iisip. Malamig, matigas, puno ng pagbabanta. Nilingon niya si Ma'am Carla. Nakatayo ito sa may pintuan. Ang mga mata ay nanlilisik, nakatutok hindi sa kanyang mukha, kundi sa maliit na piraso ng plastik na nasa kanyang nanginginig na palad. Nakatayo lang doon, si Swelly, parang isang estatwa na gawa sa takot. At sa palad nito, ang maliit na piraso ng plastik, isang maliit na bagay na kayang sumira ng lahat ng pinaghirapan niya. Sa isang iglap, ang unang bugso ng gulat sa dibdib ni Carla ay napalitan ng isang nagyeyelong galit. Hindi galit, kundi isang primal na instinct para mabuhay. Mabilis pa sa 4:00, humakbang siya papalapit at marahas na hinablot ang piraso ng plastik mula sa kamay ni Swelly. Saan mo to nakuha? Sigaw niya. Ang boses ay naging matinis. Hindi makasagot si Swelly. Ang mga labi nito ay nanginginig. Ang mga mata ay nanlalaki sa takot. At sa mga matang iyon, nakita ni Carla ang lahat. Alam na ng katulong na ito. Alam na nito ang katotohanan, isang daga. At kailangan niyang patayin ang daga bago pa ito makapang-anak. Lumabas ka. Utos ni Carla. Ang boses ay kalmado na ngayon, ngunit mas nakakatakot ang kalamadong yon. Bumalik ka sa trabaho mo at huwag na huwag kang papasok ulit sa kwarto ko. Narinig mo? Tumango si Swelly, halos maitumba ang sarili
sa pagmamadaling tumalikod at lumabas ng silid. Naiwan si Carla na mag-isa. Ang dibdib ay mabilis na tumitibok. Tinitigan niya ang basag na piraso ng hearing aid sa kanyang palad. Isang maliit na pagkakamali. Isang katangahan na hindi niya inaasahan. Kailangan niyang kumilos. Mabilis. Ang utak niya ay gumana na parang makina. Hindi niya pwedeng basta-basta na lang paalisin si Swelly. Magrereklamo yon, magsusumbong. At kahit gaano pa katanga si Felipe, ang isang kwento na may kasamang ebidensya ay mahirap baliwalain. Kailangan niyang sirain ang kredibilidad ng katulong. Kailangan niyang gawin itong isang sinungaling, isang magnanakaw sa paningin ni Felipe. Isang ideya ang biglang pumasok sa kanyang isip. Isang masamang ideya na perpekto sa kanyang pangangailangan. Ang kwintas. Ang kwintas na galing pa sa lola ni Felipe. Ang tanging mamahaling alahas na hindi niya magawang ibenta. Ngunit noong nakaraang linggo, sa sobrang kagipitan, isinanglan niya ito. Walang nakakaalam, lalo na si Felipe. Ito na ang gagamitin niya. Pumunta siya sa kanyang aparador at kinuha ang kanyang handbag. Mula roon, kinuha niya ang kanyang pitaka. Kinuha niya ang lahat ng pera sa loob nito, ilang daang piso na lang, at isinilid sa kanyang bulsa. Ang naiwan ay isang walang lamang pitaka. Dahan-dahan siyang lumabas ng kwarto. Nakita niya si Swelly sa may kusina, naguhugas ng mga plato, ngunit halatang wala sa sarili. Tahimik at maingat, na parang isang ahas na gumagapang, nilapitan ni Carla ang bag ni Swelly na nakasabit sa isang silya. Walang kahirap-hirap, isinilid niya ang walang lamang pitaka sa loob. Ang unang bahagi ng bitag ay nailatag na. Bumalik siya sa kanyang silid, kinuha ang cellphone at huminga ng malalim. Oras na para sa pangalawang bahagi. Oras na para sa kanyang pinakamagaling na pag-arte. Dinial niya ang numero ni Felipe. Nang sumagot ito, pinakawalan niya ang isang hikbi. Isang perpektong hikbi na puno ng takot at pag-aalala. "Love?" Tanong ni Felipe, agad na nag-alala. "Anong nangyari? Bakit ka umiiyak?" "Felipe, natatakot ako," sabi niya. Pinipilit na manginig ang kanyang boses. Yung bagong katulong natin, si Swelly. Anong meron sa kanya? Hindi ko alam kung paano sasabihin, pero nitong mga nakaraang araw, may mga napapansin akong kakaiba sa kanya. Lagi siyang nakatingin sa mga gamit ko. At kanina lang, nahuli ko siyang nasa loob ng kwarto natin. Naghahalongkat. "Ano? Sigurado ka ba, love?" "Oo, at natatakot ako para kay nanay. Paano kung may gawin siyang masama? Hindi ko na siya pinagkakatiwalaan, Felipe. Hindi ko na alam ang gagawin ko." Ibinuhos niya ang lahat ng kanyang galing sa pag-arte. Hinayaang tumulo ang mga totoong luha ng desperasyon. Narinig niya ang galit sa boses ni Felipe. "Sige, sige. Calm down, love. Ako nang bahala. Pauwi na ako bukas. I will be there tomorrow. Ako mismo ang kakausap sa kanya. Bukas. Perpekto." "Sige, love. Mag-iingat ka. Hintayin kita," sabi niya bago ibaba ang telepono. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Ang bitag ay handa na. Ang pain ay kinagat na. Kailangan na lang niyang hintayin ang tamang oras para isara ito. Kinagabihan, bago umalis si Swelly, tinitigan niya ito ng may kahulugan. "Magsaya ka na sa huling gabi mo ng kalayaan," sabi niya sa kanyang isip. Kinabukasan, ang tensyon sa bahay ay halos pwedeng hiwain ng kutsilyo. Si Swelly ay halos hindi makatingin kay Carla. Si Carla naman ay naghihintay lang, na parang isang buwaya na nag-aabang sa ilalim ng tubig. Nang marinig niya ang tunog ng isang paparating na sasakyan sa labas, alam niyang oras na. Si Felipe, huminga siya ng malalim, tumayo sa gitna ng sala, at inilabas ang pinakamalakas na sigaw na kaya niya. "Ang kwintas ko! Nawala ang kwintas ko!" Lumingon siya at itinuro ang nanginginig na si Swelly.
Ikaw ang kumuha, magnanakaw ka. Sa eksaktong sandaling iyon, bumukas ang pinto. Pumasok si Felipe, ang muka ay puno ng pag-aalala at naabutan ng eksenang maingat na inihanda ni Carla. Pagbukas pa lang ni Felipe ng pinto, isang sigaw ang sumalubong sa kanya. Isang sigaw na puno ng gulat at sakit. Ikaw ang kumuha. Magnanakaw ka. Ang nakita niya ay isang eksenang hindi niya kailanman inasahan. Ang asawa niyang si Carla, na laging kalmado at sopistikada, ay nakaturo sa bagong katulong, si Sueli. Ang mukha ay namumula sa galit at nababalot ng luha. Si Sueli naman ay nakatayo lang doon, maputla na parang papel. Ang mga mata ay nanlalaki sa pagkabigla. At sa isang sulyap, sa may gilid ng sala, nakita niya ang kanyang ina, si Nanay Genia. Nakaupo ito sa kanyang silya, nakatingin sa gulo. Ang mukha ay isang blangkong canvas ng pagkalito at takot. Carla, anong nangyayari dito? Tanong ni Felipe. Mabilis na lumapit at inakbayan ang kanyang asawa. Yumakap si Carla sa kanya. Ang katawan ay nanginginig. Felipe, mabuti na lang dumating ka na. Ang kwintas, yung kwintas ni Lola, nawawala. At siya ang huling pumasok sa kwarto natin. Tumingin si Felipe kay Sueli. Ang itsura nito ay hindi itsura ng isang magnanakaw. Mukha itong natatakot. Ngunit ang mga sinabi ni Carla kagabi sa telepono ay bumalik sa kanyang alaala. Nahuli ko siyang naghahalungkat. Hindi ko na siya pinagkakatiwalaan. Ang asawa niya, ang babaeng mahal na mahal niya, umiiyak, nanginginig sa takot. Sino pa ba ang paniniwalaan niya? Sueli, totoo ba to? Tanong ni Felipe. Ang boses ay matigas. Umiling si Sueli. Ang mga luha ay nagsimula na ring mamuo sa kanyang mga mata. Sir, hindi po totoo yan. Wala po akong kinukuha. Sir, maniwala po kayo sa akin. Sinungaling! Sigaw ni Carla. Kumakalas sa yakap ni Felipe. Bakit ka papasok sa kwarto namin kung wala kang masamang intensyon at ngayon nawawala ang alahas ko? Ma'am, pinaratangan niyo na po ako. Sabi ni Sueli. Ang boses ay nanginginig, ngunit may bahid ng determinasyon. Sir Felipe, may kailangan po kayong malaman. Hindi po. Tumigil ka! Putol ni Carla. Huwag mong ibahin ang usapan. Felipe, tingnan mo ang bag niya. Tingnan mo. Nag-aalangan si Felipe. Hindi niya ugaling maghalungkat ng gamit ng iba. Ngunit ang desperasyon sa mukha ng kanyang asawa ang nag-udyok sa kanya. Marahan niyang kinuha ang luma at kupas na bag ni Sueli na nakasabit sa silya. Binuksan niya ito. Mga gamit pambabae, isang payong at isang pamilyar na pitaka. Ang pitaka ni Carla, itinaas niya ito. Ano ito, Sueli? Sir, hindi ko po alam kung paano yan napunta dyan, sabi ni Sueli. Ang pag-asa sa kanyang boses ay unti-unting namamatay. Hindi po sa akin yan. Ngunit para kay Felipe, iyon na ang katibayan. Isang katibayang hindi niya kayang itanggi. Ang salita ng kanyang asawa laban sa salita ng isang taong halos hindi niya kilala. At ngayon, ang ebidensya. Napapikit siya. Ayaw niya ng gulo. Gusto niya lang ng isang tahimik na pamilya, isang masayang tahanan. Ngunit heto sila ngayon. Tumingin siya sa kanyang ina, naghahanap ng kahit anong senyales, ngunit si Nanay Genia ay nakatingin lang sa sahig. Sinusubukan nitong bumigkas ng mga salita, ngunit walang boses na lumalabas. Para kay Felipe, ang itsura ng kanyang ina ay nagpapatunay lang sa sinabi ni Carla noon. Nalilito, wala sa sarili, lito sa katandaan. Sir, pakinggan niyo po ako. Pagmamakaawa ni Sueli, ang mga luha ay tuluyan ng bumuhos. Tungkol po kay nanay. Si Ma'am Carla po. Tama na, Nina, sabi ni Felipe. Ang boses ay pagod na. Hindi na niya kayang makinig pa. Ang lahat ay malinaw na.
Isang katulong na nagtangkang magnakaw at ngayon ay gumagawa ng kwento para iligtas ang sarili. Sweli, umalis ka na, sabi niya, hindi makatingin ng diretso sa mga mata nito. Fired ka na. Nakita niya ang pagguho ng mundo sa mukha ni Sweli. Ang huling sinag ng pag-asa sa mga mata nito ay namatay. Hindi na ito nagsalita. Kinuha nito ang kanyang bag at, sa huling pagkakataon, sumulyap ito kay Nanay Jenya, isang sulyap na puno ng awa at pagkatalo. Pagkatapos ay tumalikod na ito at naglakad palabas ng pinto. Dala-dala ang isang kasalanang hindi nito ginawa. Nang magsara ang pinto, niyakap siya muli ni Carla. Salamat, love. Salamat at pinaniwalaan mo ako. Niyakap niya ito pabalik. Ngunit habang nakatingin siya sa ibabaw ng balikat nito, sa kanyang ina, na tahimik pa ring nakayuko, isang maliit na tinig sa kanyang isipan ang bumulong. Isang tanong na hindi niya masagot. Paano kung nagkamali ka? Ang mga boses ay parang alon na humahampas sa pampang ng kanyang kamalayan. Minsan malinaw, minsan malabo. Ang tanging palaging naroon ay ang ugong at ang tinik sa loob ng kanyang tenga na tila mas tumitindi sa bawat malakas na salita. Nakita niya ang lahat, ngunit parang nanonood siya ng isang palabas na walang tunog. Nakita niya ang pagdating ng kanyang anak, si Felipe. Ang puso niya ay tumalon sa tuwa. Andyan na ang kanyang tagapagligtas, ngunit ang tuwa ay agad na palitan ng pagkalito. Nakita niya ang galit sa mukha ni Carla, ang mga luha nito na para sa kanya ay walang halaga. At nakita niya si Sweli, ang tanging tao sa bahay na nagbigay sa kanya ng maligamgam na tubig, ang tanging taong nakita ang kanyang sakit. Si Sweli, na ngayon ay umiiyak din. Gusto niyang magsalita, gusto niyang sumigaw, gusto niyang sabihin kay Felipe, yung katulong, mabait yan, yung asawa mo, siya ang masama. Ngunit ang mga salita ay ayaw lumabas. Sila'y mga presong nakakulong sa kanyang lalamunan. Ang kaya lang niyang gawin ay umiling. Isang maliit na paggalaw na walang sino mang nakapansin. Nakita niya nang buksan ni Felipe ang bag ni Sweli. Nakita niya ang pitaka at nakita niya ang desisyon sa mga mata ng kanyang anak. Isang desisyon na bumasag sa kanyang puso. Narinig niya ang mga salitang, "Fired ka na." Parang may kung anong malamig na bagay ang bumalot sa kanyang puso. Ang tanging sinag ng pag-asa sa madilim na bahay na ito ay pinalayas. Ang kanyang tanging kakampi ay itinapon palabas. Nakita niya ang paglakad ni Sweli palabas ng pinto. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo sa huling sandali. Sa mga mata ni Sweli, nakita niya ang lahat ng gusto niyang sabihin, paumanhin. Sinubukan ko. Nang magsara ang pinto, para na ring isinara ang huling bintana sa kanyang madilim na silid. Naramdaman niya ang paglapit ni Felipe. Hinawakan nito ang kanyang kamay, ang kamay ng kanyang anak. Dati, ang hawak na ito ay nagbibigay sa kanya ng lakas. Ngayon, parang hawak na lang ito ng isang estranghero. Magpahinga na po kayo, Nay, sabi nito. Ang boses ay malumanay, ngunit walang init. Sinubukan niyang higpitan ang hawak sa kamay nito. Sinubukan niyang hilahin ito pabalik para tignan siya sa mata, para pakinggan ang hindi niya masabi. Ngunit marahan lang nitong inalis ang kanyang kamay. Pagod na ito. Ayaw na nitong makinig. Pagkatapos, lumapit si Carla kay Felipe. May ibinulong ito at magkasama silang lumabas ng pinto. Naiwan siyang mag-isa sa malawak at tahimik na sala. Sa pag-alis nila, isang huling sulyap ang ipinukol sa kanya ni Carla. Hindi na ito ang mga matang umiiyak. Ito na ang mga matang nakita niya noong unang araw. Malamig, matagumpay. Isang tingin na nagsasabing, "Ako ang nanalo. Ikaw, wala kang kwentang matanda." Umupo lang doon si Doña Ifigenia sa kanyang lumang silya habang ang araw sa labas ay unti-unting lumulubog. Ang sakit sa kanyang tenga ay bumalik. Mas malupit, mas matalas. Tila nakikisaya sa kanyang pagkatalo.
Wala nang sweli na mag-aabot sa kanya ng maligamgam na tubig. Wala nang mga matang titingin sa kanya ng may awa at pag-unawa. Ang kanyang anak ay narito na, ngunit parang mas malayo pa kaysa dati. Nasa kamay na siya ngayon ng kanyang berdugo at wala na siyang kahit sinong matatatakbuhan. Wala nang sino man ang maniniwala sa kanya. Napayuko siya. Isang luha ang pumatak. Pagkatapos, isa pa. Hanggang sa ang kanyang tahimik na pag-iyak ay naging isang walang tunog na paghagulgol sa isang bahay na puno ng katahimikan. Lahat ay nawala. Ang bigat ng pinto na isinara sa kanyang harapan ay parang bigat ng buong mundo na pumatong sa kanyang mga balikat. Naglakad si Swelly palayo sa magandang bahay na yon. Ang mga paa ay parang may nakagapos na kadena. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Hindi iyak ng pagkatalo, kundi iyak ng galit at awa. Galit para kay Ma'am Carla, awa para kay Nanay Jenia. Pagdating niya sa kanyang maliit na apartment, umupo siya sa isang sulok. Inilabas niya ang lahat ng laman ng kanyang bag sa sahig. Hinahanap ang isang bagay na makakapagpatunay na hindi siya nababaliw. Ngunit wala. Ang pitaka ay naroon pa. Isang paalala ng bitag na kanyang kinahulugan. Nasaan na ang ebidensya niya? Ang mga litrato ng credit card statement. Ang piraso ng hearing aid. Bigla niyang naalala. Bago ang lahat ng gulo, nang makita niya ang piraso ng hearing aid, sa sobrang taranta, isinilid niya ito sa bulsa ng kanyang uniforme, hindi sa kanyang bag. Nanginginig niyang kinapa ang bulsa. At doon, naramdaman niya ang matigas na piraso ng plastik, ang huling pag-asa niya. Ngunit ano ang gagawin niya dito? Sino ang maniniwala sa kanya? Isang pinalayas na katulong laban sa isang mayaman at respetadong may bahay. Sumagi sa isip niya si Sir Felipe. Ang paraan ng pagtingin nito sa kanya kanina. May galit, ngunit may bahid din ng pag-aalinlangan. Paano kung nagkamali ka? Tila iyon ang sinasabi ng mga mata nito. Hindi niya pwedeng basta na lang bumalik at kausapin ito. Hindi siya papapasukin at lalong hindi siya paniniwalaan ni Sir Felipe kung si Ma'am Carla ang kasama nito. Kailangan niyang makarating kay Sir Felipe sa paraang hindi mahaharang ni Ma'am Carla. Sa opisina, isang ideya ang nabuo sa kanyang isipan. Isang desperadong ideya, ngunit ito na lang ang natitira sa kanya. Kinabukasan, hindi siya pumasok sa kanyang part-time na trabaho sa isang karinderya. Ginamit niya ang natitira niyang pera para sa pamasahe at para sa ilang bagay na kakailanganin niya. Pumunta siya sa isang maliit na internet cafe. Ginamit niya ang kanyang mumurahing cellphone para i-print ang mga litratong kinunan niya ng credit card statement ni Carla. Ang mga imahe ay medyo malabo, ngunit nababasa pa rin. Pagkatapos, pumunta siya sa isang stationery store. Bumili siya ng isang malaking brown envelope at isang piraso ng papel. Umupo siya sa isang sulok ng isang murang kainan. Sa kanyang harapan ay ang mga printout, ang piraso ng hearing aid na maingat niyang ibinalot sa tissue at ang blankong papel. Ano ang isusulat niya? Huminga siya ng malalim at nagsimulang magsulat. Hindi siya magaling sa mga salita, kaya isinulat lang niya kung ano ang nasa puso niya. Sir Felipe, ako po ito, si Swelly. Alam ko po na galit kayo sa akin at hindi na po kayo naniniwala. Pero nakikiusap po ako bilang isang ina na nagmamahal din sa kanyang nanay. Pakinggan niyo po sana ang huling hiling ko. Hindi ko po ninakaw ang kwintas. Ang lahat po ay isang patibong. Dahil may nakita po ako. Ito pong kasamang piraso ng plastik. Bahagi po ito ng lumang hearing aid ni Nanay Jenia. Ito po ang dahilan kung bakit siya laging sumisigaw sa sakit. Hindi po ito dahil sa katandaan. Ito po ay sinadyang ilagay sa loob ng tenga niya. Tingnan niyo po ang mga credit card bill. Tingnan niyo po ang mga utang. Magtanong po kayo. At higit sa lahat, sir, nakikiusap po ako. Dalhin niyo po si Nanay sa isang doktor. Hindi po sa doktor na kilala ni Ma'am Carla. Isang ibang doktor. Hayaan niyo pong silipin nila ang tenga ng nanay niyo. Wala na po akong ibang mahihiling. Sana po buksan ng Diyos ang inyong isip at puso.
Gumagalang, Swelly. Maingat niyang tiniklop ang sulat at isinilid sa sobre, kasama ang mga printout at ang nakabalot na piraso ng plastic. Pumunta siya sa pinakamalapit na courier service. Sa address, inilagay niya ang pangalan ng kumpanya ni Felipe. Alam niya kung saan iyon dahil minsan na siyang inutusan ni Carla na magpadala ng dokumento doon. Para po kay Mr. Felipe Gonzalez, sabi niya sa babae sa counter. Ang boses ay halos pabulong. Rush delivery po. Kailangan pong makarating sa kanya ngayong araw. Habang pinapanood niyang selyohan ng sobre, ang lahat ng pag-asa niya ay parang isinilid na rin doon. Ibinigay niya ang bayad, ang huling pera, sa kanyang pitaka. Paglabas niya sa courier service, tumingala siya sa langit. Wala na siyang magagawa. Nagawa na niya ang lahat. Ngayon, nasa kamay na ni Sir Felipe at ng Diyos ang lahat. Samantala, sa isang malamig at magarang opisina sa Makati, isang sekretarya ang kumatok sa pinto ng CEO. Sir Felipe, may package po para sa inyo. Urgent daw po. Kumunot ang noo ni Felipe. Hindi siya nag-e-expect ng anumang delivery. Okay, pakipasok na lang. Inilapag ng sekretarya ang brown na sobre sa kanyang mesa. Kinuha ito ni Felipe. Ang isip ay abala pa rin sa gulo sa kanyang bahay. Sa sulok ng sobre, nakita niya ang pangalan ng nagpadala, Swelly. Biglang tumigil ang kanyang paghinga. Anong kalokohan na naman ito? Sa inis, marahas niyang pinunit ang sobre. Nahulog mula rito ang ilang piraso ng papel, isang sulat, at isang maliit na bagay na nakabalot sa tissue. Kinuha niya ang sulat. At habang binabasa niya ang bawat salita na isinulat ng nanginginig na kamay, ang pader ng katiyakan na kanyang itinayo sa paligid ng kanyang asawa ay nagsimulang magkaroon ng mga bitak. Ang mga salita sa sulat ni Swelly ay parang mga martilyo na pumupukpok sa isipan ni Felipe. Ang bawat pangungusap ay isang dagok sa kanyang pagkabulag, sinadyang ilagay sa loob ng tenga niya. Tingnan niyo po ang mga credit card bill niya ko ha. Dalhin niyo po si nanay sa isang doktor. Ibinaba niya ang sulat. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Kinuha niya ang maliit na bagay na nakabalot sa tissue. Binuksan niya ito. Isang basag na piraso ng plastic. Pamilyar ito. Pamilyar na pamilyar. Ito ang kulay ng lumang hearing aid ng kanyang ina. Biglang nagbalik sa kanyang alaala ang mga maliliit na bagay na dati binaliwala niya. Ang mga biglaang pag-alis ni Carla para mag-grocery na tumatagal ng kalahating araw. Ang mga reklamo ng kanyang ina tungkol sa sakit na lagi niyang inaakalang guni-guni lang, ang laging puno pang bote ng gamot sa tenga. Ang mga tawag sa telepono na biglang ibinababa ni Carla kapag pumapasok siya sa kwarto. Ang mga ito ay mga piraso ng isang puzzle na ayaw niyang buuin. Ngunit ngayon, heto si Swelly. Inilalatag ang lahat sa kanyang harapan. Sir? Tanong ng kanyang sekretarya mula sa intercom. Okay lang po ba kayo? Cancel all my afternoon meetings, sabi ni Felipe. Ang boses ay matigas na parang bato. May kailangan akong uwian, agad. Hindi na niya tinawagan si Carla. Ayaw niyang bigyan ito ng pagkakataong maghanda. Ang buong biyahe pa uwi, ang kanyang isipan ay isang bagyo ng galit, pagdududa, at isang lumalagong takot. Takot na baka ang lahat ng ito ay totoo. Pagdating niya sa bahay, tahimik siyang pumasok. Naabutan niya si Carla sa sala, nanonood ng TV. Ang mga paa ay nakapatong sa mesa na para bang walang anumang problema sa mundo. Love? Ang aga mo yata? Sabi nito, ngumingiti. Ngunit nang makita nito ang ekspresyon sa mukha ni Felipe, ang ngiti ay naglaho. May problema ba? Hindi siya sumagot. Sa halip, inilapag niya sa glass table ang mga printout, ang sulat, at ang piraso ng plastic. Isa-isa. Ang kulay sa mukha ni Carla ay unti-unting nawala. Napalitan ito ng pamumutla. Ano yan? Ikaw ang tanungin ko.
sabi ni Felipe. Ang boses ay kalmado ngunit puno ng panganib. Ano ang mga ito, Carla? Mga basura lang yan. Gawa-gawa lang yan ng magnanakaw na yon para siraan ako sa'yo. Sigaw ni Carla, tumatayo. Magnanakaw? Tanong ni Felipe. Ang kwintas ni Lola. Ang sabi mo nawawala. Pero kanina lang, bago ako umuwi, tumawag ako sa pinagkakatiwalaan nating sanglaan. Nakasangla ang kwintas doon, Carla. Isinangla mo nung nakaraang linggo pa. Ang bawat salita niya ay parang sampal. Napaurong si Carla. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang magpanik. Felipe, I can explain. Explain what? Ang mga utang mo? Ang pagsisinungaling mo? O ito? Dinampot ni Felipe ang maliit na piraso ng plastik. Ang kalamadong boses niya ay nawala. Napalitan ng isang nanginginig na galit. Ipaliwanag mo ito, Carla. Hindi ko alam yan. Wala akong alam dyan. Talaga? Sumigaw si Felipe, isang sigaw na yumanig sa buong kabahayan. Wala kang alam? Kung gayon, bakit hindi natin tanungin si nanay? Bakit hindi natin siya dalhin ngayon din sa isang espesyalista at tingnan kung ano ang nasa loob ng tenga niya? Sa pagbanggit ng doktor, doon na tuluyang bumagsak ang lahat ng depensa ni Carla. Ang kanyang pagkukunwari, ang kanyang mga kasinungalingan, lahat ay gumuho. Hindi, huwag. Bulong niya, ang takot ay malinaw na sa kanyang mukha. At sa sandaling iyon, alam na ni Felipe ang sagot. Ang masakit, nakakakilabot, at hindi mapapatawad na katotohanan. Bakit mo ginawa yon? Tanong ni Felipe. Ang galit ay napalitan ng isang malalim na sakit. Ang nanay ko. Bakit, Carla? At doon, sumabog si Carla, hindi sa pag-amin, kundi sa isang makamandag na galit. Dahil sa kanya, dahil sa matandang yan, isang pabigat, laging nakabantay, laging kailangan ng atensyon. Ang pera na dapat ay para sa atin, napupunta sa kanya. Sawang-sawa na ako sa pag-aalaga sa kanya. Sawang-sawa na ako sa pagiging perpektong manugang habang ikaw, wala ka dito. Deserve ko namang sumaya, di ba? Deserve ko ang pera mo. Nakatayo lang si Felipe, nakikinig sa bawat salitang lason na lumalabas sa bibig ng babaeng minsan niyang minahal. Ang Carla na nasa harapan niya ngayon ay hindi niya kilala. Isa itong halimaw. Hindi na siya nagsalita. Tahimik niyang kinuha ang kanyang cellphone mula sa kanyang bulsa. Sa gitna ng pagwawala ni Carla, idinial niya ang 3 numero, 117. Nang may sumagot sa kabilang linya, nagsalita siya sa mahinang boses. Hello? I'd like to report a case of domestic abuse and physical assault. Tumigil sa pagsisigaw si Carla. Tumingin ito sa kanya. Ang mga mata ay puno ng hindi makapaniwalang takot. Ibinaba ni Felipe ang tawag at tumingin sa kanya. Tapos na tayo, Carla. Pagkatapos, tumalikod siya at naglakad papunta sa silid ng kanyang ina. Iniwan si Carla sa gitna ng mga guho ng kanilang pagsasama. Binuksan niya ang pinto ng kwarto. Nakita niya si Nanay Jenya na nakaupo sa kama, nanginginig. Marahil ay narinig ang lahat ng sigawan. Lumuhod si Felipe sa harapan nito. Hinawakan niya ang mga kamay ng kanyang ina, mga kamay na nag-alaga sa kanya mula pagkabata. Tumingala siya at sa unang pagkakataon, nakita niya ng malinaw ang sakit, ang takot, at ang pagmamahal sa mga mata nito. Ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay bumagsak. Nay! Bulong niya, ang boses ay basag. Patawarin mo ako. Nakatitig lang si Nanay Genya sa kanya. Ang mga mata ay puno ng pagkalito, sakit, at isang maliit na kislap ng pag-unawa. Dahan-dahan, itinaas nito ang kanyang kamay at hinaplos ang kanyang pisngi. Isang haplos na nagsasabi ng lahat. Ang silid ng doktor ay maliwanag at amoy gamot. Para kay Nanay Genya, ang bawat tunog ay malabo pa rin, ngunit ang bigat sa kanyang dibdib ay unti-unti nang nawawala.
Nakaupo sa tabi niya si Felipe. Ang kamay nito ay hindi bumibitaw sa kanya. Isang pangakong hindi na siya iiwang muli. Okay, Doña Ifigenia. Relax lang po kayo, sabi ng doktor, isang babaeng may mabait na mukha. Titingnan lang po natin kung ano itong nagdudulot ng sakit sa tenga nyo. Gamit ang isang espesyal na instrumento na may maliit na kamera, maingat na sinilip ng doktor ang loob ng kanyang tenga. Sa isang monitor sa tabi nila, nakita ni Felipe ang isang imahe na nagpakuyom sa kanyang mga kamao. Isang madilim na bagay ang nakabara doon, napapalibutan ng pamumula at pamamaga. Heto na nga, bulong ng doktor. Sa pamamagitan ng isang maliit at manipis na tiyani, dahan-dahan itong sinungkit ang bagay. Naramdaman ni Nanay Jenya ang isang bahagyang paggalaw at pagkatapos, isang biglaang pagkawala. Ang tinik, ang karayom, ang sakit na naging kasama niya sa loob ng maraming buwan, nawala. Sa isang iglap, nawala ito na parang isang masamang panaginip. Got it, sabi ng doktor. At inilapag sa isang maliit na metal tray ang isang maliit na piraso ng plastik na may bahid ng dugo. Tinitigan ito ni Felipe. Ang katibayan ng isang kasamaang halos hindi kayang isipin. Napapikit si Nanay Jenya. Huminga siya ng malalim. Sa unang pagkakataon, sa napakatagal na panahon, ang paghinga niya ay hindi sinabayan ng kirot. Isang luha ng ginhawa ang tumulo mula sa kanyang mga mata. Ang mga sumunod na araw ay parang isang panaginip. Si Carla ay kinuha ng mga pulis. Ang balita tungkol sa kanyang pag-aresto ay isang mabilis na apoy na kumalat sa kanilang mga kakilala, ngunit hindi ito pinansin ni Felipe. Ang tanging mahalaga sa kanya ay ang kanyang ina. Inuwi niya si Nanay Jenya sa bahay, ngunit hindi na ito ang dating malamig na tahanan. Bawat sulok ay nilinis ni Felipe na para bang inaalis niya ang bawat alaala ni Carla. Siya na mismo ang nag-asikaso sa kanyang ina. Nagluto siya ng mga paborito nito. Ibinili niya ito ng bagong hearing aid, ang pinakamaganda at pinakamalinaw. Isang hapon, habang nagkakape sila sa hardin, nagsalita si Nanay Jenya. Ang boses ay mahina, ngunit malinaw. Suli, tumango si Felipe. Opo, Nay. Tinawagan ko na po siya. Kinabukasan, isang pamilyar na figura ang pumasok sa kanilang gate. Hindi na ito nakasuot ng uniforme, kundi isang simpleng bestida. Si Swelly. Nang makita niya si Nanay Jenya na nakangiti sa kanya, hindi niya napigilan ang kanyang mga luha. Tumakbo siya at niyakap ang matanda. Isang yakap na puno ng ginhawa, pasasalamat at paggalang. Salamat. Salamat sa lahat, sabi ni Felipe, nakatayo sa kanilang tabi. Inabutan niya ito ng isang sobre. Ito para sa'yo. At kung gusto mo, pwede kang bumalik. Hindi bilang katulong, kundi bilang kasama namin dito sa bahay. Isang kaibigan. Tiningnan ni Swelly ang sobre, pagkatapos ay umiling. Sir, ang makita ko lang po si Nanay, na maayos na. Sapat na po iyon para sa akin. Ngunit tinanggap pa rin niya ito bilang pasasalamat. Lumipas ang ilang buwan. Ang katahimikan sa bahay ay napalitan ng kapayapaan. Tuwing umaga, magkasamang naglalakad sa hardin si Felipe at Nanay Jenya. Pinapakinggan ang huni ng mga ibon. Sa gabi, binabasahan niya ito ng mga kwento mula sa mga lumang libro. Muli nilang ibinalik ang mga taon na nawala dahil sa kanyang pagwawalang bahala. Isang araw, habang nakaupo sila sa beranda, may hawak na papel at ballpen si Felipe. Ano yan, anak? Tanong ni Nanay Jenya. Sulat, Nay. Sagot ni Felipe. Ngumingiti. Para kay Swelly, gusto ko siyang pasalamatan ulit. Gusto kong malaman niya na dahil sa kanya, nabuo ulit tayo. Kinuha ni Nanay Jenya ang ballpen. Sa nanginginig na kamay, sa ilalim ng sulat ni Felipe, nagsulat siya ng 2 salita. Simple, ngunit naglalaman ng lahat. Salamat, anak. Hindi para kay Swelly, kundi para sa batang babae
na nagpakita ng kabutihan at para na rin sa anak niyang sa wakas ay natutong makinig. Tumingin si Felipe sa kanyang ina. Nakita niya ang nangiti nito, isang tunay na ngiti na ngayon ay abot na hanggang sa mga mata. Sa wakas, pagkatapos ng mahabang dilim, ang liwanag ay bumalik na sa kanilang tahanan. At sa pagkakataong ito, nangako si Felipe sa kanyang sarili, hinding-hindi na niya hahayaan